empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, uban ni San Jose Maria Escriba, San Arcangel, Mother Teresa of Calcutta, Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. Anthony Padua, San Gian Vianney, pray for our preaching. San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Chopiluca, Mumut Pulanto, ni All Saints Barabos Blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 5, 1 ngadto og 20. Giayo ni Jesus ang tao na giwaan. Niabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Hirasa. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kintawahan na giwaan og nagpuyo sa mga lubnganan, wala na'y makagapos kaniya bisan pag kadinahan na siya. Dagan mang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot apan iya lamang gipamugto ang makadina ug giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya og wala gayong makapugong kaniya. Adlaw gabi magsurusuroy siya sa mga lubnganan ug kabungturan nga magsigig-singgit ug magsamad-samad siyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa sa Jesus sa diyang nakita siya sa tao, agisudlan og datang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako. Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga dautan, gula di ining tawhana. Busa nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siya hangyo kang Jesus nga dili papawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ngadtong gayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus, padtuwa kami na ng mga baboy o pasudla kabitila. Ug iyang gitugutan sila, migula sa tao ang mga daotang espiritu misulod sa mga baboy. Ug ang tibok panon sa mga baboy nga 2,000 nanagan pagdulog o nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang itabo ngadto sa mga tao nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya na ngadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Piduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan, may sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nanghadlok sila. Kadto nakakita sa nitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilo diini sa uban. Busa gihangyo nila sa Jesus nga mapahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa kayan, ang mga tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kadibo? Apan wala motugod si Jesus og mingon hinuon pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kadimo ug unsa siya kamaluy-on kadimo. Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon may tungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug naibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Today we are remembering Saint Severus was born in Gaul or Gaul. He worked as missionary with Saint Hermanus of Auxerre and Lupus of Troyes and went to England in 429 to combat paganism. There he also worked along the lower Mosili River area in Germany and was named Bishop of Treves in Gaul
in 4th century, a position he held until his death. Legacy. Saint Severus fought against wrong belief, teaching, wrong views when he fought against paganism. According sa Ephesians chapter 4:17 upward, pagans do not believe in our Almighty Father. They believe their own gods and goddesses. Ug mao ni ang fight, advocacy ni Saint Severus in his time, kayang gitudluan ang mga tao to believe sa matuod nga Dios. Ug mao sa niya ang atong advocacy. Mao ni ang atong misyon, nga atong tabangan ang mga tao, tudluan nato ang mga tao to believe sa matuod nga Dios, kay musugotag sa dili tagan kaayo ta og kasiklasing mga Diyos sa atong kinabuhi. Some, their wealth, money, treasure, ang ilang mga bahandi, kabtangan, resources that they possess became their gods and goddesses. Ang uban sad, ang butang sa kalibutan, kahilayan, ilang gihimong Ginoo. Ang uban, tinuod yun, nga wa gyud mo ila og Diyos. Sama sa mga atheists, mga dagan og patutuo. Kaya ang ilang Diyos, mao ang mga superstitious belief. Ug mao ni ang gi-fight ni Saint Severus sa iyang panahon, ang mga tao makailag yun sa tinuod nga Ginoo, magayran, makiyahan. And this is what we believe on this ministry. Kakamo magiyahan nato nga inyong i-embrace ang tinuod nga Dios. And you know what? Ang Dios ka atong giwali, mo ni Dios nga may gugmaon, mapasayloon, maluluyon, masinabuton. Ang Diyos nga kadunay gamahal kanato, mo ni Diyos nga akong gi-introduce nining modernong kapanahonan. Our God is a loving God and not a punishing God. Mo ni Diyos nga akong gitudlo, ug mao ni ang fight ni Saint Severus sa iyang panahon. And hopefully, his legacy will become our advocacy also. Ang atong fight, ang atong tinguha, pagtudlo, pagtabang sa uban, na ilang dawaton, higugmaon, alagaran ang Diyos, nga buutan, nagmahal, nagpangga, naggiya, aron ta, iyang ikauban sa maabot, kakapanaunan, in eternal life. Saint Severus, please do prayers to become like you. Imong gitudluan ang mga tao sa matuod nga Ginoo. Please do prayers for all of us. Nga mao niyang among hagit, advocacy, tinguha. Kang matagtaw among matudluan sa matud nga Dios nga among gialagaran. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, for always connecting to us, tuning in sa atong programa. Our past givers, thank you for joining us again. Kita nako ang atong mga kanhing nagtabang, namalik. And all of you, our regular partners, monthly givers, thank you. Dining buwan sa Enero, kay today we are now starting a new day for this month of February. Sobra-sobra nga pabor, panalangin ang inyong gihatag sa atong ministeryo. Mao man ang akong nakita, tingbayad og buwis, dagag expenses sa eskwelahan, sa atong mga negosyo, whatever.
kung narita sa business trend, ting krisis ron. Pero ang ako rang gikaibugngan, walay krisis sa atong ministeryo. Ngano, tungod kay sobra-sobra ang inyong gipanghatag, tungod na ninyo our generous partners. Keep it up. Kamong mga every month yun, nga gidiktahan sa inyong kasing-kasing, keep it up. Manakod unta ang inyong kinaiya. I feel newcomers to join on this ministry, and it is proven every now and then ay mga tao mo tabang sa ato. Mo ni rason nga no, wa ko kabantay nga nagkrisis ang atong ministeryo, ako ra ang nagkrisis emotionally, because sometimes I underestimate our Almighty God sa iyang pabor panalangin. Yadtong January 29, we were in Abihilan, Kandihay. Thank you, people of Abihilan. Very warm welcome, well prepared. Kay ang sponsor taga didto man si Miss Tina Palma. Tina Ampulukyo Palma, thank you, with her family nga taga Abihilan, miuli lang gigikag Manila aron pagtambong in behalf of the GD Kaligan Foundation. Thank you, volunteers, workers. Dito mi ni Boss John Daniel o Boss Ligaya sa Bilan Kandihay, habog na lugar pero wa na mobaliha ang gilayon, ang lisod nga dalan tungod sa kainit sa mga tao nga didto misugat sa mua. I would like to express my heartfelt thanks in courtesy of Adelimit in Garcia. Ako ding pasalamatan tungod kay taud-taud ning gihatod sa atong opisina kining mga taong mitabang sa atong mga outreaches. Thank you kagawad Victor Galindez, kagawad Norberto Lipat, Mrs. Rio Baguhin, Mrs. Lidi Ampong, Animos of Kayam, Mrs. Pastor Bahaw, Mrs. Celia P. Galindez, Miss Sophia Galindez, Mrs. Efren Nambatak, Espirato Limet, Polinar Galindez, Julia Saot Dalin, Bisinta Aklan, Lolia Gabi, Pilong Kadlip, Carmen Agnes Galindez, Edgar Almi Capuno, Carlos Imay Bahan, Junboy Maribel Budbod, then Duning Galientes, kauban nimo Nay Babi sa Agriculture's Office, kuyog ning Nay Adi Galindez. And also, our latest givers, thank you to Primo Udetaypa, Parianes lang Filina, Abuseo Igsuon, mga faithful ni nga givers sa atong ministeryo. And also, Inko Ramon, Nay Ramon Sales Shop, anak ning Tay Cruz in the School, pamilyang Lito Guilma. Ma'am Margie, thank you. Our new sponsors ning Magtiayon, negosyante o magtutudlo. Thank you again, Doña Mildred, higala ni Inahang Irene. Keep praying for Bril, alang siyang kayuhan uban sa mga anak Milanig Jamil ug Milds uban ni Tay Melchor. Thank you, Inahan. Ug asa ato mga lakaw naa ni wi gagaw tsupi ang dunyas giyuang silingang Ras family Hayuma. Thank you, Bibi Castulo, our negosyator. Why activity pag why negosasyon may tabo. Maunang thank you. And also, thank you, Minty Poping Lacri, Jackson Pinova, in courtesy Bibileccionis, Joseph Cateranien, Abila Pilasar, then Quaris family of Luok, Haliginato, Bero Piningamura, mura ning Paribert, Lose Ronilia, Mike Almaluwayon, Pidineria Asibis. Thank you, Crisons, nagpailawom sa atong packing, paglutos pagkaon, ang tag-iya sa Rose Guling Cookies, silingang Daboy, sa Dorins Goldsmith, na Caridad o Banimimig, tsa pagpalain kayo, ubas tibok banay, they're working. Sobra-sobrang pagsakripisyo para sa atong mga kabataan. Pero kita sa nako, they are blessed by our Almighty God. Our latest givers, mga bag-o ginimitabang nato, sawa pa nato tak-upi ang buwan sa Enero.
Thank you to Tayo C. Maigsoon Tayo C Galindez mga pari ni. With Judel Galiendes, mo ni ang ilang inahan, yang inahan mi panaw, nagsuporta sa tuwa, yang anak kalitlag inform sa tuwa, yung sa brother, magpadayon migtabang bisagwa na si mama. Pagpalain. Thank you again tay Buni o Gabi sa shared blessings for my family and for our ministry. Thank you also Ronaldo Joy Galientes with natibid sa unya ligi nato. Thank you Idita og Edmundo o Claret Bilicario of Bunga Ilaya, people Bunga Ilaya, mahal ko kayong lahat. With Johnny and Mylene Akdal na negosyo sa LTO Insurance, Malakyas Aral Amparo of Ginakot, Russell Naldusa with Arnold na ni mga negosyo magtutudlo sa Central Elementary Schools Garcia, kuyog ni Lukring Baybay with Paridudong Dopre sa iyang pamilya, kuyog ning Asteria Galido magtutudlo niya sangay ning Asteria Dotarot, sister-in-law ni Inahang Irene, silingan ning Taiwan Kasukot, George Lacagampang of Garcia Pagpalain, and thank you sa Lumalo di Mistisa di Garcia ubas mga alaba. Thank you Lilian Asibis, Ginging Asibis, Pidi Neria Asibis, and Mando Bibi Lipsunis. Pardon, I apologize kung na ay mga pangalan wa nato ma-recognize niya ni hatag bag-ulang. Please inform us para atong ma-check. Thank you Red Akar, come to Altia for more inquiries. Na ay Katoidols, na ay Turta, niya Kagurag Lubi, Galingan, kang Merspin. Thank you Merspin for assisting us. Pintal sa balay, painting, mural, oil, come to Altia for more inquiries. Kay si Jopors Ardan Sign mo pintal ni bisag unsa, mo drawing bisag unsa. And also Tailimon Pagpalain ubas mga Jordan Balino, Ginili, Awario with Maribik, and also Nailos Asibis the family na mao nakatiman sa atong pagkaon everyday dos tong studio, wala ing pinakadako diring balay. Thank you. Then Dungmin Stadina Albino, pagpalain kayo ng may kapal. Tony Madira Pahina, pagpalain ka for your kindness with kay Miguel Manangina ug sa tibok pamilya, mga lakaran Asibis o Pundol akong pamilya. O mga Castrodes, keep praying for Edgar Castrodes, he needs prayers, anak ng Peregrine og Alice. Mga kunyado Romao, pagpalain kayo, people of Kugtong, people of Alicia, mahal ko kayong lahat, taga Alicia, ang yuta na akong natawan where Altia Highland View is located, ang umahan nato nga naas ibabaw sa kamutuhan. Thank you. Pagpalain kayo ng may kapal. And also haplas nga imbintong na inida nasa Altia, natin mga stocks, keep praying for Attorney Easter, may legal counsel with Attorney Prone Madruna, akong igalang abogado. O thank you also, thank you Ate Sonia for reminding me, naghatod sa ninatog regalo from Las Vegas, America, si Tay Ili og Naikura Iko family, pamilya ng Bilgings. Assalamualaikum sa mga musliman sa Pangdan. Thank you so much Ili ug Kura. Manindot ug manguli ni sila gikag laing mga dapit, di ginas na malimot ning ubos nga lagad. And Paginawan family, thank you. Pagpalain ka Bilyong, thank you for tuning in. Pariasinto sa Ramjik Rigods, thank you. Biliksones, thank you. Sa atong radio dia sa sentro with the heart of our public market, second floor, ground floor, mga private entities, government offices, thank you for tuning in. Unya, nainumdum ko bagura. One time doon ay checkpoint ang Duero PNP, akong batchmate, usas mga polis diya, si Nathaniel Platino, anak ning Brad Langlang, active kayo sa Couples for Christ Alicia, kaubang Sir Nitz Flores. May para sa kuha, kaya nakigimamat siya sa kuha. Kaya dugay na doon siya na-assign sa PNP Duero,
O nang lipay kayo tungod kay ako mga batchmates, classmates, mga pulis, mga army, engineer, mga magtutudlo, mga mapisos des anda, pagpalain kayo, higala na ako na magtutudlo, akong classmate na sa Candabong High School. Mga tan, with Fortuna Goldie, thank you, Riwa family, Makinano. Mga ligi na ako des anda, where anda di Boracay is located, Global 1, Global 2 are also located. Aboy ba August family of Duero, pagpalain kayo ng may kapal. Og taga Valencia, taga Lila, Dimiao, thank you for tuning in. I would like to inform the public, beginning today, dunay upgrading our engineer of San Miguel Cable Network, came from Manila, was here 1 week for what? To upgrade our transmission, our tower, our frequency. And I would like to inform the public our another expansion in central part of Bohol, tinaw na ta sa Serabulyunes, sa Carmen, and going to Sagbayan, tungod na kay karong adlaw gisugdan ang atong dako nga hook up sa central part of Bohol. So nagtubag nining atong programa sa radio ug telebisyon, northern part of Bohol, central part, eastern part, and hopefully northern part of Bohol going to Tagbilaran. Mo lanog ta didto. Pero for your information, FYI, ang atong Bohol Cable TV Valencia kamulo nang expand padong sa Dimiao, Lila. Thank you so much sa inyong mga pag-ampo. In behalf of Boss John Daniel, nga bag-o pa lang nakong gikakuyog sa among krusada sa mga kabataang nanginanglan, nakita na ako makuyog sa ministeryo sa kaning panahon si Turning Amoy o Ginaro with Sabit dito sa Bilan. Thank you. Og sa tanan nga nagampo, nagsunod, kanunay nga nalingkamot aron kining atong programa musamot kalig-on. We are getting stronger, we are expanding, we are getting better. Thank you, Kumaring Inching, ang dunya sa Ginsularan. Makastino, Tiron Castino, thank you sa imong Jersey, pagpalain. Keep praying for Naipia Ranki with Tiko Oglanda Galabo, Toraba Sisters, Bispring Merspin si sa Municipal Trial Court, diha sa kanuba, mga idlalig ug uban pa natong mga kaigsuunan sa atong palibot na kadunay nagsunod. Not necessarily kung wa mo nako ma-mention, meaning gikalimtan mo nako. No, that's wrong opinion. Usbo nako ang kasagaran nga atong gimension kining mga tao nga nagsuporta sa atong ministeryo. Pamasin nga manundog mo. And we must be thankful to our Almighty God tungod kay gauwan. Ang El Nino, according to Pag-asa, bana-bana na lang. Dili sila accurate sa kamot sa Ginoo. Mananindot kami dito sa farm, kamulo ng daro, turtle, kay mananom na pumigbalik sa basak sa atong ginagmayng pagpanguma. Mao nang be grateful to our Almighty Father tungod ni ining ulan. Ug nakita nako this morning ang presider sa atong misa, ang atong kinakusgan tong higala, Monsignor Ignacio Reyes with Mons Orencio Ubak, atong deacon Father Viuds, Father Terso Kipriings tumakaparian, and be grateful to our Almighty Father for the success sa 51st International Eucharistic Congress nga giheld dito sa Cebu, nga ang official television nga nag-cover walain ang Cebu Catholic Television Network nga diin sa dangatong wali gi-hook up via satellite. Sa tanang nag-abli og TV, radio, ibidap, ang atong mga nag-shares, nag-like sa Facebook nag-increase. In fact, pag di ko kapost sa akong article sa Facebook na ay mag-message sa tuwa, brother, where are you?
gimingaw mi sa imong mga post diha. May gali sa post nila mingaw dili sa nag-post. I'm just kidding. Thank you. Meaning daga na nag-follow nato sa YouTube, sa atong website, ug sa atong mga articles. Tell your loved ones, friends, and relatives to do it. Ranyan family, upper of Hagna, pagpalain kayo. Coffee family, we are praying for you. Rick Mill, we are praying for you. Thank you also, Minty, with Puping, Gasang family, thank you for being with us sa atong krusada. Angel Galbi, thank you for singing para sa taga-Bilan. Do prayers to Tony o iyang pamilya. Galbi, pagpalain kayo. Narinumdum sa kong Peregrina Galamiton, a woman of great faith, keep praying para kaniya. Sa tanan, benefactors, donors, na minsog wala, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa taong giyawaan, gawa na magpuyo diya sa ilang balay. Tuwanas cemetery, the exact term in English, name sa sementeryo sa English na cemetery. Usa ni ka indikasyon nga kining tao nga pusis sa yawa or anyone who controls a certain person, di na ni magkunaig ang iyang kinabuhi. Kumbaga, di na tama ang iyang lifestyle, ang iyang ways, matagadlaw. Kasaway na mo, nga paminaw ninyo, nariskaril na mo sa inyong adlaw-adlaw nga gibuhat. Ang tinuod ninyo nga kinabuhi, ay inyong gipuy-an, is now changed gradually. For example, buutan ka, karon di na, wa kay bisyo, karon bisyoso na, kaniadto supa kayo kag drugs, karon addict ka na. Before, you love your family, your children, pero karon tagsa na lang kamuulis inyong balay, kay tuwa na ka sa barkada. Kaniadto kugihan ka, karon di na. Kaniadto you were strong, karon you are weak. Banggaan kag problema, mga pagsulay, talawan ka na. Kumbaga, my point is simple. Imo bang na-notice sa imong kinabuhi nga medyo you are not in the right track anymore? You are not in the right path. Your original lifestyle is now transformed, is now changed. Tungod kay ang imong nindot nga kinabuhi is ruined gradually. Take note, based sa hunahunas Ginoo, Jeremiah 29:11-12. Ingon ang Dios, gusto ko makabaton mo mahayag nga kaugmaon, nindot nga kapalaran, nindot nga kinabuhi. Mao ni planos Ginoo sa matag nila lang, tagaan kag maayong kinabuhi, full of blessings, prosperity, favors, graces, guidance, comfortable life. Mo ni ibukbus Ginoo sa matag nila lang. In fact, you are already destined to be with Him in eternal paradise according sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. In summary, ang plano des Ginoo sa matag tao diha nimo hatagan ka og kaluwasan. No one is destined to be in purgatory. No one is destined to be in hell. All of us are destined to be in heaven. This is according sa Scriptura. And this is the official stand in theology and even our faith. Sa atong pagtuo, nga tanang tao gyud gidestino na para sa kaluwasan. Meaning, kanadeng imong pagkaguba sa kinabuhi karon, pagkadiskaril sa imong pagpanaw, ang pagkawaylami sa dagan sa imo karong kahimtang, ang imo karong pagkaruwin sa imong kapalaran, dili din na mao
ang planos Ginoo para kadimo. Who did that? Who does that in your life, individual of you? Why lain? According to our gospel, Satan possess a certain person. Tanawa ang tao, where did he live? Sa sementeryo. Naas awaong dapit, wa na muli sang pamilya. Meaning, kaniadto kining maong tao, gapuyo ni siyang pamilya. Nindot yang life, nanginabuhi ni, buutan ni, kuyog siyang pamilya, kuyog siyang mga anak, probably, I'm just presuming. Pero when Satan possess him, this person, his life became worse, naway lami ang iyang kinabuhi. In other words, in the same manner, ang Dios gahatag og maayong kapalaran sa matag tao, whereas ang yawa gadugmok, gaguba sa kapalaran sa kinabuhi sa matag nilalang. God is a builder of life, while Satan is a destroyer of life. God will give you a better life, while Satan will give you a bitter, pait nga kinabuhi. Way lami nga kinabuhi. Mao na my point is simple. Please try to check your individual life at this very moment. If you are walking in the right path, if you are in the right track of your destination along your journey in life, kay kung midiskaril na gani ka, na nakay bisyo, kasalanan, naghimo na kag di maayo, you are doing the wrong things instead doing the right things sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Meaning, somebody is controlling you. And I'm sure Satan is controlling you. Ang yawa is attacking your life. Kay way laing tuyog tumong si Lucifer, the devil, but to destroy your life, to distract you, to damage you. Aron gubo niya ang imong kinabuhi. Based sa akong opinion ani, tungod kay ang yawa believes, Satan believes, nga kung maguba gali ang imong kapalaran, ang imong kinabuhi as you go on in your journey, Satan thinks na ang Diyos who loves us, who created us, Genesis 1:26, like His image, will be hurt, sakitan, sa dihang ma-destroy ta, maguba ta, ma-damage ta, if ever will be put in hell after this life. For Satan's opinion, it was his victory if our souls will be in eternal condemnation after his life. If our lives will be broken according to the principle of Satan, he is victorious, triumphant. If he does these things sa atong dastag sa kakinabuhi. Mo nang be careful ang pagaguba dahil sa imong life, sa imong future, sa imo karong kinabuhi, for not walking the right path in the exact of your destination. God is not responsible sa unsay nitabo nimo. Ikaw ang responsable sa imong kapalaran. Manigingon, you are the pilot of your own air navigation, of your voyage, of your destiny. Piloto ka. Ngano, you permit Satan to do it to you. That is written in Santiago 1:13-14. Ang yawa manintal, but according to St. James, it's up to you. Kung tugutan nimo ang yawa who is tempting you, if you will agree with the allurements of Satan to your life, uyo na nimo ang iyang pangagda, ang iyang panglingla sa imuha. Meaning, at the end, the one to be blamed, not Satan but you, kita, nganong nagpadaog taniya. Nganong i-blame pa man ang yawa, he's already destined to be in eternal condemnation, 2 Peter 2:4. Wala ing i-blame if ever our lives, our future are broken.
If ever our souls in the end of our existence will be in hell, wala ing ma-blame kung dili kita. Dili ang Dios, dili ang Yawa, kita. Ngano, atong gitugutan ang Yawa to destroy us. Atong gitugutan ang Yawa to anchor us, to hold us. And you know what? Having anything, any object, anyone who controls us, that controls us, it means you are having another God and goddesses sa imong kinabuhi. If you are controlled by your vices, by your lust, illicit relationship, addiction, if you are controlled by your businesses, if you are controlled by your wealth, money, anything, any situation, any object, any person, kung gikontrolar ka na, meaning, siya na mao'y nag-govern sa imuha, you have another God sa imong kinabuhi. Og dili gustong Ginoo nga dunay mo kontrolar kanimo nga lain, except Him. Dili gustong Ginoo nga gawngan ka sa imong emosyon, sa imong psychological aspect, nag-troubles ka, nag-uul ka. If you are controlled by this, meaning you make these troubles in your minds, these troubles in your hearts, as your goddesses, kay kining Ginoo by nature mo control man. Meaning, if you are controlled by anything, any emotion, any object, any person, anything, you have another goddesses. You have another God sa imong kinabuhi. And you know what? God does not want you to have that kind of lifestyle. Dili sa gusto nga ingana ang imong kinabuhi, because God wants to control you. God wants to govern you. God wants to handle you. God wants to lead you, to direct you for your better life, better future, for your salvation. Mao na may pwede simple, kung ang imo galing kinabuhi karon, wa nas naandan, nga buutan ka, tarong imong gibuhat, imo nang ginahinig uba imong kinabuhi, nagbisyo na ka, nagdrugs ka, nagpakasa ka, sa una inimbahon ka, karon di na, active kag Panginoon ka nadto, karon irihis na ka, meaning there is somebody who is controlling you. Beware of that. According to our gospel, Satan controlled the possessed person. Wa na niya paulias ng balay, tuan itos minteryo, tuan as kabungturan, tuan as awaong dapit, wa na'y maayong direksyos kinabuhi. Meaning, kung wa nagali ka sa saktong direksyon sa imong kinabuhi, probably Satan controls you. He is using different means in doing it. Ang Yawa daghang manggug kalaki, kung saan niya pagkontrol ang tao para gyud maiya. Mao nang, please try to examine your individual self right now. Who is controlling you? God or anything? God or any object? God or any circumstance? God or your emotions? Your thinking? Your thoughts? Who is controlling you? God or your sickness? Nakafocus na kas imong sickness. Who is controlling you? God, your problem. Naggobernohan na kas imong problema. I-control na kas imong problema. Depression, frustration. Mo ni ato mga Ginoong way lami. Ini addiction nga naa nimo, that is controlling you. Mo ni ang akong point. Trabaho na ni Lucifer. I'm here today to remind all of you nga kining Yawa mangita og paagi, himuo niya ang tanan aron lang yun pagguba sa imong maayong kapalaran. Mao na kung niining taknaa sa imo karong paglawig, niining kalibutana, nakita nimo nga mudyo mitipas na ka, ang imong kinabuhi nagkaway lami, ang imong padulngan murag di na maayo, kay baw ka, kay kita logically by nature according to Ecclesiastes chapter 11 verse 3, kung hain magharag ang kahoy at tumatumba, if sa west, sa west, sa east, sa east, kung unsa imong present situation, present life, present doings, kay baw ka where will be your destination. I know, you know what will be your future ahead. Sa unsay imong gibuhat ni ining takna, if you are doing the wrong things, simpre peligro ang imong kinabuhi ahead. If you are doing the right things,
expect blessings, favors will come in your ways. Mao ni nga akong gusto nga inyong examine sa inyong kinabuhi at this very hour. Who is controlling you? Still God or anyone, anything, any object, any person, any circumstance, any event, any emotion, any thought? Unsa na may kontrolar kanimo? People, I would like to suggest today, please, submit your individual life to God. Allow Him to control you. Do not permit anything, any object, any circumstance, any feeling, any thought, any emotion, any problem to control you. Because I know, taktika na ni Lucifer to destroy you, to damage you, to make you broken sa imong kinabuhi. You know what? Kining maong giyawaan was healed when Jesus arrived in His place. Usa ni ka nindot nga hulagway nga sa atong addiction, sa atong pagkakontrolar sa kangit-ngit, sa atong mga broken life, sa atong mga damages sa kinabuhi, si Kristo, ang Diyos, mao, ang tambal, makaalim, makatabang, mao ang solusyon niining tanan sa atong tastag sa kakinabuhi. For us Catholic believers, the Eucharist, ang Santos nga Eucharistia, mao ni ang gi-introduce karon sa atong 51st International Congress ng Santos nga Eucharistia, where Jesus is really present, body and flesh, because of the power of transubstantiation. Mao ni ang solusyon nato. If ever we are addicted, we are controlled by anything, any object, any feeling, any doubt, any emotion, any thought, any Lucifer, any evil around us, the Eucharist, Jesus, is the solution for us Catholic believers. For non-Catholic people, your God, sa inyong mga worship, sa inyong mga services, sa inyong mga pag-ampo, mao ang inyong solusyon. People, when Jesus and this possessed person meet each other, deliverance took place, healing took place, miracles happened, a very wonderful moment in the life of this possessed person, of this possessed one. This is my point. Kung kita diay sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kung atong ikahinagbo ang Ginoo, if you and God are meet each other, have a good relationship, naday mga nindot nga panghitabo sa atong kinabuhi. Miracles, healing, deliverance. And this is what I believe, ako, tuumang ko sa Santos nga Eucharistia. In fact, I am trying my very best to come to the Eucharist, if possible, every day. Sa diyang nagtagbo ang giyawaan o kining Kristo nga akong giwali, kung sa tabo, deliverance, milagro, panalangin, muna akong gituan. If you and Jesus in the Eucharist, the Eucharistic Lord and you will be meet together, will be meeting each other, will be joining together, kung sa tabo, healing, milagro, panalangin, pabor ang maabot sa imong kinabuhi. Evidence in our gospel. What happened? When Jesus and his possessed person meted each other, when they talk together, when they meet their what they called ways, unsay tabo, naayo ning maong giyawaan, gimilagruan, napanalanginan, napaboran, naayo. Maunang today, I would like to declare this truth. Nga pag musimba di ka gansi, nagtawat mo ang panalangin. Pag muduol di ka sa Eucharistic Lord or Jesus in the Holy Eucharist, madawat mo ang dagang pabor, panalangin, grasya, milagro, tubag sa imo mga pag-ampo, ingani kanindot kung ikaw ug ang Ginoo magtagbo.
People, kung ang prinsipyo nag-ingon, if man and God are meeting each other, miracles, healing, favors are taking place. Do you agree with me at this very moment? There is another encounter, not only in the Holy Eucharist, not only in a certain prayer gathering, Matthew 18, according to Jesus Christ, 1 or 2, gathered in my name, I will be in the midst of them. Believe me, at this very moment, ang panagtagbo nato kang Kristo tungod sa iyang pagtulunan because of His gospel, because of His words. Do you agree with me at this very moment while watching, while listening, while following on our broadcast, wherever you are, whoever you are, using different means, portals, in propagating this gospel of Jesus Christ, sa diha ding magtagbo ang taong Diyos na milagro. Today, I declare it. Miracles, healing, favors, blessings, answered of all your prayers will come to you. Tubag sa iyong mga pagampo are coming in your ways. Ang panalangin, ang kayuhan sa inyong mga sakit, ang kasulbaran sa inyong mga problema, ang strength nga inyong gipangandoy, ang positive attitude nga inyong gidamgo will come in your ways, will come in your hearts. Why? Logic. Si Kristo giwa nagtagbo, dunay dakong milagrong nitabo, panalangin, deliverance, pagkaayo sa taong giwaan. And because you and God are meeting today at this very moment, ikaw kang Diyos nagtagbo, na milagro, usab, na itabo, diha kadibo. Mao nang it is not an accident nga naka-tune in ka, nining akong wali karon takna. God allows you to hear this good news for you today. Nga nindot ti ay kung siya imong ikatagbo kadunay sa imong pag-ampo, sa imong pagpangalagad, sa unsa imong gibuhat patag adlaw, kayong pabor dayeg panalangin, milagro, tubag sa imong mga pag-ampo, ang daghan imong mga gusto mo itabo sa imong kinabuhi, it will be realized along your ways, along your journey. Kay ang Ginoo buutan kaayo. Mao ni Diyos nga akong gitudlo, mao ni Diyos nga akong gisangyaw, ang Diyos nga kun imong matagbuan, ang Diyos kun imong mabatunan sa imong kasing-kasing, milagruhan ka, pasayloon ka, paboran ka, tabangan ka, gayran ka, ligunon ka, himuon kang prosperous, himuon kang productive, fruitful sa imong kinabuhi. Meaning, kung asa ang avenues, diin ang tao o ang Diyos magtagbo na milagro. Wanang those who stop attending your prayer meetings, gatherings, please come back. Those who stop in coming to the Eucharist, please go back. Those who stop in listening to me, tell them to listen again. Those who stop in reading your scriptures, those who stop in reading religious books like my book to make your soul incredible, those who stop in serving our Almighty God, come back, do it again. You have still a chance. Everyone deserves a second chance. 2 Peter 39, matag usa gitagaag chance Ginoo. Ngano pagkanindot di ay niining maong divine truth. This is my logic. This is what we call divine logic. Ang taong giyawan og si Kristo nagtagbo, sa tabos taong giyawan naayo, gimilagruan, gipanalanginan. Meaning, kung ang taong Diyos magtagbo, na milagro sa tao. Muna, kung mutambong ka sa inyo mga pagsimba, katoliko kag dili, for as Catholic believers, budool ka santos ng Eucharistia, magampo kas mga birhen, magpermitting mo sa inyong religious group, active kas mga prayer assembly, prayer gatherings, na milagro di ay, na panalangin. At this very moment, na panalangin, may tabo ninyo. Maunay ang akong pagtuo. Ngano, kay ang prinsipyo na gingon, kung Diyos og tao gali magtagbo, ang milagro may tabo. Di ni malalis. No one can disagree with me with regards to this proposition. Nga kung tao Diyos magtagbo, na milagro may tabo. Mabago ka, mausog ka, may mukang positive, may mukang palaban, will become strong, matingakang imong adamgo na ginahinay ka fulfill, natingala ka nga nung
Ganahan na ka magpadayon sa imong pagpanaw in spite of different trials and problems nga imong nasinati sa imong kinabuhi. My dear people, wa ko'y laing interest, wa ko'y laing tinguha, wa ko'y lain nga ika-suggest ka ninyo isip inyong coach mentor sa matag adlaw tong pagpanaw. Try to be with God. Try to be in the presence of the living God. You know what? When this possessed person got healed, instead the people of that place became grateful to Jesus Christ. You know what? If you read the gospel for today, they became ungrateful. Why? Tungod, kinasuko sila for the damages sa ilang mga baboy, sa ilang mga pigiri, nga mga 2,000 kabuk baboy na nga lumos kay mihangyo ning taong yawaan orang yawa mismo mikihangyo ni Kristo nga pasudlon si adtong baboy kay daggan sila, panon sila. And this is the truth. Daghan ang yawa sa kalibutan naglibod suroy. Mao na kay daghan, beware, be careful. You need God in your life. Kay matod sa 1 John 5:18 upward, wa may yawa makatakis mga anak sa Ginoo like you. John 15:5 ingon si Kristo, without me you have nothing. You can do nothing. In fighting our spiritual enemies, matupas gospel dagan, and that is also attested by Paul, Ephesians 6:12. We have our daily spiritual war, daily spiritual revolution against our spiritual enemies. Kinahanglan, according to Paul, may taming ka, may hinagiban ka. Ug kay balo mo, kinsay makabuntog sa yawa, ang Diyos lamang. Because of that, if you want to become victorious in your daily war, you need God. Be with God. Be in the presence of the living God. Wa gikay lain daganan. Mo nang I do believe because I am a Catholic believer. If you will come to the Eucharist, you will become powerful every day. You will become strong every day. You will become courageous every day in facing, in fighting against your spiritual enemies. Kaya wa may laing makabuntog sa yawa kundi ang Diyos lamang. Mao na ako nagtuo, if the words of the living God can penetrate in the bottom of your hearts, you will become also powerful every day in facing your adversities, odds, problems, trials. Muna ako nagtuo every day sa atong programa, kung inyo ning tugutang makapenetrate, makaditso sa inyong galamhan, mahimo mong palaban, ma-empower mo. Muna giyon sa Romans 1:16-17, ang Ebanghelyo Ginoo gahom sa Dios. Meaning, if you will listen to the words of God, if you will listen constantly to the gospel of Jesus Christ, you will become strong. You will become powerful. Mao nang ako nagtuo, one of the antidotes, tambal, to fight Satan, one of the weapons to defeat Satan, walaing His words, His gospel. Nga naas imong kasing-kasing nakapenetrate. Kung natakyon kas problema, may ka, I need to become strong, Lord. Ingon si Brother Idser, I need to become positive. Kung nag-doubts ka, kung na kay mga kalibog sa kinabuhi. Meaning, ang unsay mo na dungog nga mga maayong pagtulunan, mahimutong inspirers sa imong kasing-kasing, sa imong galaman, sa imong pangisipan. Kakumbanggaan kag problema, pagsuway, nga trabaho ni Lucifer, di ka matarog. Mika, I am strong. Declare it. Psalm 18 verse 2, I am strong. Ingos David, tungod sa Dios kusgan ko. Kaya nako buntugon ang problema, sakit, yawa, pagsulay. Kaya nimo pag naa kay Ginoo. Kaya nimo kung ang iyang pagtulunan nakapenetrate sa imong utok, sa imong galamhan, sa imong pagkaikaw. Kung kining imong pagdungog sa iyang mensahe, nahimo ning pagkao na digest na nimo internally sa imong kinabuhi. Kay kinibitang nutrients, foods, vitamins, kung ma-digest na, makapenetrate na in all your cells, brains, sa imong lawas,
banggaan kag sakit, flu, whatever, fever, cough, whatever nga mga viruses, wa na, mo bounce na because ang nutrients, ang vitamins, ang food supplements or pagkaon that you are taking nakapenetrate sa imong mga ugat. The same, kung kining pagtulun-an nakapenetrate sa imong kinabuhi, if the words of God are digested already in your lives, in your internal aspects, sa imong kasing-kasing, banggaan kang Lucifer, di ka matarog. Meaning, kiniding atong pagpamati matagadlaw, ang atong pag-isgot sa iyang pagtulunan, usani sa paagi, unsa ang pagbuntog si Satanas. Mo nang keep listening, keep watching, keep doing this. This is one of the ways to defeat your spiritual enemies. Coming to the Eucharistic Lord in the Holy Eucharist, coming to the sacraments for us Catholic believers, for you non-Catholic believers, coming to your churches, to your denominations. Mo ni usas paagi, unsa ang pagbuntog si Lucifer because we are fighting, daghan sila. Ningon tong yawa, panon mi, daghan mi. Mao tong Jesus allowed sa request ni Satanas, soldiers mga baboy. What happened? Nangalumos ang mga baboy. Usani kalig-ong ebidensya nga kiniding ato mga disasters, damages, namatyan batag baboy, namatyan tag anay, namatyan tag nilalang, namatyan ta og mga binuhi, atong umahan, ang atong bisag unsang mga assets, businesses, kung nalusis na, bankrupt na, believe me, trabaho na si Yawa, pero naipirmiso sa Ginoo. Like in our gospel, when Satan asked Jesus Christ, Jesus, pwede bang adto ko mga baboy? Di ba kay Boss Kristong buhi na sa mga tao? Pero nga nung Jesus permitted, allowed Satan to do it. Ingon, si Kristo according to his views, ay wa may laing kasudlan ang Yawa, ang magmingkog adto mo sa pikas baryo, wa may lain, ang hayop na risudli. People, usa ni kandikasyon nga ang tao giday higher in value. Gipagawa sa tao, wa gipatransfer sa ng tao, kundi sa hayop. Ang hayop, lower in value sa tao. Mao nang instead, adtos na yung tao pasudlo ng Yawa, ato as hayop. Gitugutan ni Kristo for a purpose to test the hearts of the people, the owners, the businessmen of this pigs sa ilang kapanahunan. Kato nagbuhi sa mga swines, nagbuhi na ning mga anay ba, butakal ba, baboy ba, gisukod ni Kristo kung unsa sila. At the end, Jesus knew they were ungrateful. Ngano? Nasuko sila nga ang mga baboy nila nangamatay, wa nila ma-value nga kadtong taong giyawaan, samo kayo silang dapit, gikadlukan, bisag kadena bugtuon, pusasan, mabugto, naayo, wa nila ma-value na. Ang ilang gipaka-value ang ilang hayop. Sometimes we have this kind of mentality. We value so much the lesser in value actually. Atong gipaka-value ang bahandi, kwarta, butang, anything compared to what? To life. Mabitan ang uban, bahalag ang uban, mga matay, mga damage, basta makakwarta. Bahalag uban, mabaan, basta dagag kahoy. Bahalag uban, way kanong isda, basta daghan sa kuha tungod sa illegal fishing. Whatever nga binuang atong sudlan, just to earn, bahalag madamage sang uban. Ngano, dagan nato wala mag-value sa kinabuhi sa uban. Jesus valued the life of this possessed person compare sa mga swine, sa mga pigs. It is opposite to the mentality of the people. They value their swines, they value their pigs compared to the person na naayo, got healed, was healed by Jesus Christ. Because of that, Jesus was what they call summoned to keep out from their place. Instead, they will rejoice. Instead, they will have a big feast for Jesus Christ. Instead, they will have a thanksgiving. Kato na nga, biling baboy ba yung sta, ihawon to ng ibang baboy nga nangabuhi, magpista ta, kay naayon ning atong higalang giyawaan, gikadlukan, pero wala yung sila Kristolayas. People, ingani ra ba ang atong attitude? Ang unsay importante, ato noong ihikling, ang igo ra ang bili, mo'y atong gipalabi. Pero for all of you, do you remember Luke chapter 10, when Martha told Jesus,
still Maria to help me in preparing our foods here at the kitchen. Jesus told Martha, 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 pasagdis Maria, she chose the right thing. People, in choosing God, that is the right thing, the best decision, the exact decision that you have ever made sa imong kinabuhi. Meaning, kini ding pagpili sa Ginoo mo'y pinaka-the best. Karong orasa, gipili ninyo. Instead, you will watch a movie. Instead, you will watch another film showing. You choose. You sit. You listen to me. Instead, you will go away. You will walk from your houses. Some people told me, brother, until mahuman ka, di gimi mulakaw. Wow, very nice. Pero kabalo mo, unsay inyong desisyon karon, it matters sa unsay disposition sa inyong kasing-kasing. Meaning, if you choose to be with God at this very moment, God appreciates you for making Him as the most valuable nga mi-exist na ining kinabuhi. While the people in our gospel, they rejected Jesus Christ, kay nasuko sila ng ilang mga hayop na matay, bisan naayo ang taong giwaan ug ilang gikadlukan. People, today, I would like to remind all of you, choose God. Pili agyud ang Ginoo instead sa mga butang. Ngano, kay kini mga butang, ginamas Ginoo. Choose the Creator instead the creation. Mao nang ang imo karong pagbalyo, either God or iyang creation or sa Creator will matter at the end during the judgment day. Kay pangutan-on kas Ginoo unsay pinaka-value nimo, unsay pinaka-valuable nimo, unsay imong gipaka-value sa imong kinabuhi, ang Creator o ang creation. Like the people, ilang gireject si Kristo, kay nasuko silang ilang mga baboy, negosyo, nga jabo, nga matay. Unya kaning mga damages nato, bankruptcies nato, mga disasters nato, trabaho na siyawa, tugutan na, to test you. And hopefully, you will not become like the people, the owners of the pigs, the owners of the swine. Jesus knew their attitudes at the end. They rejected Jesus Christ. Instead, they will become grateful. They will become thankful. They criticized Jesus. They got angry to Jesus Christ. Ngunang sa atong mga problema, mga pagsulay, anha mulukwa ang imong tinuod nga gitaguang kinaiya. Kung grateful ka, positive ka, or ungrateful ka, unya negative ka. Thank you for tuning in, for watching us. And I want to close this broadcast with giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all your miracles na inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako kanya mag-ampo nga kadunay ninyong tagbuon ang Ginoo diha sa Santos kay Eucharistia. For other believers, anha diha sa inyong pagtuo sa inyong simbahan, tagbu ang Ginoo. Nining atong ministeryo, tagbu ang Ginoo. Sa inyong mga prayer meetings, gatherings, tagbu ang Ginoo. Kay kun ang tao o ang Diyos magtagbo, na milagrong may tabo, as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.